Matapos ang ilang sandaling pagdetine sa kanya sa Senado, hinayaan na ring makalabas mula roon ang inarestong si Makati Mayor Junjun Binay ng Senate Blue Ribbon Subcommittee na dumidinig sa mga paratang sa alkalde. Narito ang ulat ni Edwin Eusebio. Hindi nagtagal sa Senado si Makati Mayor Junjun Binay. Matapos ang ilang sandali na pananatili niya sa Senate Detention Room ng alinsunod sa utos ng Blue Ribbon Committee, sinabi ni Senador Aquilino Coco Pimentel III, chairman ng subcommittee kay Mayor Binay, na malaya na itong makakalabas ng Senado. Katanghalian ang dumating ang convoy ng Senate Sergeant at Arms kasama ang inarestong alkalde. Una rito, magkahalong emosyon ang pagkainip at pananabik ang naramdaman. Umaga pa lamang sa Senado. Habang nagkaantabay ang lahat sa ginawang pag-aresto ng Senate Sergeant at Arms kay Makati City Mayor Junjun Binay. Inaasahan kasi na magpapahayag ng kanyang saloobin ang Makati City Mayor sa ika-14 na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee kung saan minsan lamang siyang nakadalo. Ang usapin ay bunga pa rin ng mga paratang ng katiwalian sa lungsod Makati sa pulpa ng panahon na alkalde ng syudad ang ngayon ay Vice President Jejomar Binay. Ayon sa tagapagsalita ng mga Binay na si Joey Salgado, ang pagsama ni Mayor Binay sa Senado ay bilang courtesy o paggalang na lamang sa institusyon, subalit hindi anya ito makikipagtulungan sa lupon ng Blue Ribbon. Naninindigan si Mayor Junjun Binay na hindi siya magpa-participate sa hearing na ito. Ito yung pagharap na niya, ilabag sa kagustuhan niya. Pero malinaw yung kanyang paninindigan, hindi siya magpa-participate sa hearing. Ilang sandaling nanatili si Mayor Junjun Binay sa detention room nang hilingin ng komite na ilabas na ito. Nagkaroon ng konting tensyon nang tila nagmatigas si Mayor Junjun kaya't napilitan ng mga tauhan ng Senate Sergeant at Arms na pwersahin siya para bitbitin sa session hall kung saan ginanap ang pagdinig. Nagdulot ito ng galos sa braso ng alkalde. Ayon kay Attorney J.B. Bautista, Interim Secretary ng United Alliance, ang pagsama ni Mayor Junjun Binay sa mga dumakip dito ay under protest. Ito ay dahil hindi nito kinikilala ang jurisdiksyon ng Blue Ribbon Committee. Yun po ay bagay na sa tingin ni Mayor ay nakabatay sa kanyang prinsipyo. Hindi ho niya papayagan na siya ay maging kasangkapan ng paninira na ginagawa kay Vice President Jojo Binay. Yan na lang ho ang ginagawa ng subcommittee na to. Mismo ang Pangulong Aquino ang nagsabi na dapat ho tigilan na to. Tama na ho yung pautay-utay, pero ayaw hong sumunod nitong tatlong runaway senators na ito. This is a runaway hearing and the Mayor is not about to give dignity nor credibility to this proceeding. Dumating si Mayor Binay sa Senado gamit ang sarili niyang sasakyan. Una na rin sinabi ni Attorney J.B. Bautista na hindi papayagan ng alkalde na makakulong sa Senado. Maging ang mga taga-suporta ni Binay ay nagtipon sa labas ng gate ng Senado. Nilinaw naman ang tagapagsalita ni Vice President Jejomar Binay na si Cavite Governor Gonvic Remulla na sumama sa Senado nang wala namang direktang atas ang alkalde para dumalo sa pagdinig. Sinamahan din si Mayor Junjun ng mga dating mga senador, Joker Arroyo at Rene Sagisag, na silang nanguna sa paghahain ng petitions for certiorari na kumukwestiyon sa jurisdiksyon ng Senado at sa writ of habeas corpus laban sa pag-aresto at detention sa Makati City Mayor. Samantala, sa kaugnay na kaganapan, inirekomenda na rin ni Senador Pimentel na i-contempt si Makati City High School Chief Tomas Lopez. Kaugnay ito ng contempt na hindi pagdalo sa hearing kanina ng subcommittee. Matatandaang nung nakalipas na pagdinig ng subcommittee ay lumiham pa si Lopez na humingi ng paumanhin sa hindi pagdalo at nangakong darating ngayong araw na hindi naman niya tinupad. Para sa Telebisyon ng Bayan, Edwin Eusebio.